Podcasters, bago tayo nag-break, iniwanan natin ang tanong si Rico about sa... Wala ka ng tanong. Wala kang nga iniwanan. meron, may sasagutin pa ng mga tanong si Rico. Pero bago yun, ano muna, gusto ko lang balikan yung kasi gusto ko talaga magkaroon ng reunion River Maya. Hindi mag-produce ka. Wala akong pera eh. So anyway, ito nga, itatanong ko na lang kay Rico. Okay pa ba kayo with yung other members you still have communication with other members? Sina Perf, sina... Bihira. Bihira lang. Pag nagkikita, hello, kumusta ka naman? Pero yung katulad dati na, saan ka ngayon? Magmumall ako eh, sama ka. Siyempre, tumanda na rin kami at may kanya-kanya rin silang ginagawa. So, hindi na ganun. Dati wala kami talagang ginagawa, bored na bored kami. Pero, puno tayong sine. Ayun, pero... No bad blood. Kita kami. Hey, No bad blood. ako, yun nga, like I said, pag nakita ko siya, say hello. Diba? So, I wouldn't do that kung may bad blood. Kasi ito, marami nagtatanong, bakit Glock 9? Yan. Yan mga 2 million times ang tinanong sa akin. Yun yung binigay sa akin before eh. Yun yung ginamit ko eh. Mga 1997, 96. Tapos, yun nga yung death threat Facebook. Nung nagkakausap pa rin kayo ng mga kagrupo? Hindi na. Pero if ever, kasi syempre nagkaroon din kayo ng fanbase nun, kahit na you went underground, lalo na nung nag-underground kayo, parang kayo yung start nung... Well, nung araw kasi iba eh. Nung araw iba eh. Kinukwento ko kay Yang. Nung araw, ang promo lang namin, isang TV guesting. Wala na. Ang mall show sa akin ay Pasko. Pag sinabi sa akin, uy, magmo-mall show ka ng mga a month from now, kakasabi pa lang sa akin, nakalatag na dun sa kama ko yung susuot ko nun. Ganun siya ka-special sa akin. Kasi bihira lang nangyayari yun sa amin eh. And nung time na yun, pag nag-release kami ng CD, pwede kami bumenta ng 20,000 units in 2 weeks. Kasi walang piracy noon. Ay, di pala, cassette. Nakakabenta kami ng cassette ng 20,000 copies in 2 weeks. Kasi yun yung araw. Walang piracy. Pag ang cassette nung magkano, 110, 120 pesos, di ba? So, yun. Iba na ngayon. Medyo iba na ngayon. Ang artist, nga, lagi ko sinasabi, ang Pinoy artist ay if not the most resilient, ay ang pinaka-matyaga at pinaka-trained na artist sa buong mundo. Dahil kailangan nating mag-cope sa piracy, sa maliit na market, kumpara mo sa Amerika na gatuldok lang ang Pilipinas, sa number of tao na kinakausap mo na bumili ng produkto mo, sa kakaunting gigs na kailangan yung i-prove ang sarili nyo na, uy, dapat kami kunin mo dyan or dapat isama mo kami dyan. Dahil sa market nga. So, ano nga yung tanong? Nagsimula na sa bakit Glock 9? Maganda na. Okay na. Hindi naman natin ikat yun eh. Tuloy na. Okay lang naman. Medyo malalim na eh. Tuloy mo lang, kahit saan. Tuloy mo lang. Pero ikaw, bro, kasi yung music mo, yung rap, sa anak mo. Yun, hindi na kami nagkakausap. Hindi ba, ano mo ba yan? May pamamana mo or may iba kang gusto maging ng anak mo? Matagal na ako naghahanap ng rap artist na gusto kong i-produce. Wala lang siguro akong makita na iba. Yun, iba yung gusto kong makita eh. Lahat ng naririnig ko na tunog, parang hindi yun yung hinahanap ko pa. If ever may marinig ako, text kita. Pero ano yung mga qualifications? Ano yung mga gusto mo ba? Ano yung mga gusto mong dun sa gusto mong i-produce na na rapper or musician? Kasi parang ang pangit din kasi pag magtutunog na very righteous ako pagdating sa music or sa rap. Siguro kahit ayoko man gawin yun, siguro gusto kong, ang hinahanap ko talaga yung traits na makikita ko yung sarili ko sa kanya. Ayoko ng rap artist na hindi pa nagsisimula mag-rap ay sumisigaw na ng
what's up yo sa stage. Lagi akong, di ba? What's up yo? Tapos tatanggal na pala yung wire ng microphone. So, hindi. Parang mahirap unahin ang swagger sa bit-bit mong talent. So, kasi mahirap. Tataas agad ang expectation sa'yo ng tao. So yun. Gusto ko lang makakita ng isang genuine, tapos fresh, tapos Hindi pretentious. mahirap yung maging pretentious. Ano masasabi mo dun sa yung current crop of rappers ngayon? Yung mga galing dun sa Flip Top Sunugan na community? Sobrang okay ako sa kanila, although hindi ako pwedeng mag-critic or hindi ako dahil lagi ko sinasabi ibang craft yun eh. Hindi siya katulad nung rap na sinusulat mo or bubuo ka ng isang kanta. So, pero sobrang cool ako sa kanila. Pero may mga may mga yung black men. Amunin nga natin ang yung battle. May mga ganun. Ang sinasabi ko, medyo masyado na yata akong overaged para dun sa ganun. Hindi na yata ako bagay ba. Okay, masyadong naging heavy. Okay, yan, very, very light. Dahil naging busy ka preparing for this at magiging busy ka pa. Ano na yung mga updates naman sa wedding? Gusto ko rin puro sa wedding i-update ko dito. Ang ganda niya flower arrangements. Napakagaganda ng mga sinabi nila. Pupunta tayo sa mga bulaklak, mga kapatid. Ang mali. Sige, sasagutin ko na lang din. Wala naman akong problema dahil simula mga 9 months ago na nagproposahan siya, talagang hindi ako nakatulog. Tingin agad ako sa internet, sa Pinterest, ng lahat ng gusto kong mga pics. Masaya kasi meron naman akong wedding planner, so hindi ako masyadong aligaga. Pinapasa ko lang sa kanya lahat ng mga gusto ko. Ito gusto kong itsura, ito gusto kong ilaw. So wala nang problema. Actually, ang weird kasi pinakulang lang namin yung gown ko at yung suit niyan. Yun lang. So wala na. Hindi na yung date. Pero meron ka ng designer for your... Yes, si Albert Andrade. Okay. Si Yan din, yung... Yes. Siya rin yung gagawa. So wala na kami talagang iniisip. Ano yung masasabi rin? Kasi di ba, you made a vow kayong dalawa na before the wedding, dapat no sex. Unlike, parang some people find it parang, pwede ba mangyari yun? So, ano masasabi mo sa mga ganung sinasabi mo? Wala naman, di ba? Parang, kami, yung decision namin niyan, and hindi ko masasabi na madali siya. And parang hindi man ako superwoman o hindi man superman siya na parang hindi kami tao, na wala kaming desire, pero yun lang yung siguro disiplina. We want to build a relationship talaga na trusted namin yung isa't isa, and we want to honor our family, si God. So, yun yung conviction namin na ginagawa namin, and so far, ayun. Okay pa naman ako. Anong mapapayo mo dun sa mga yung, lalo na yung those who look up to you na yung galing ng ate, yung may ganun silang tao? Ako, masaya ako, may mga taong na-inspire, and ako, prayer ko lang talaga palagi na yung mga, kung meron man akong nabibigay na impact sa mga sumusuporta sa akin, talagang yung maganda lang at maayos. So yun, hindi naman ako naiilang din sa mga taong hindi naman, medyo nakukornihan na sa akin. Okay lang yun, wala naman akong, hindi mo sumasakit ang puso ko. Siguro tutunan ko na lang din along the way din na, alam mo yun, parang naniniwala ako na hindi naman matouch ng mga tao yung heart mo na makafeel ka ng negative kung hindi mo sila kapawayaan. So parang chill lang ako, kasi ako na ginagawa ko yung best ko, ginagawa ko yung pinakagusto ko, nandito ako, and ayoko ma-distract ako ng anything na makakapagpa-take away ng joy ko sa present moment. So yun. So yung mga advice mo nga dun sa mga mga yung gustong gumaya sa yung vow nyo na dalawa ni Yan? Ayun. Hindi mo promise na madali, pero sobrang worth it siya. Sobrang worth it siya. And ang saya ng relationship kasi nagpo-progress yung relationship na nagiging deeper yung friendship. Kasi kami niya, nag-start kami, hindi kami friends. So, nakikita lang kami sa church, pero hindi kami talaga totoong magkaibigan pa. So, nung naging kami, talagang totally strangers talaga. And, so, ang ganda kasi dito sa relationship namin, since di pa kami nag-move into
the next level, talaga nadideepen namin yung friendship namin. Naglalaro kami ng mga games sa iPad, babasa kami ng libro, anong binabasa niyang libro, nalalaman ko kung ano yung mga hilig niya sa buhay. So, may part na mahirap, pero may part na parang wow, sobrang worth it. Nakikilala ko siya na mas deeper, so mas malalaman na parang mas magiging solid yung relationship ng dalawa. Sa pagbabalik ng pep talk, bibigyan tayo ng patikim po ano aasahan natin sa concert na icon nila, Rico, Glock, and Hindi ako handa dun ah. Nagbayad, hindi na humihingi ng sukli. 10 ang aming rep, isa lamang sa pagkain ng iba'y tambakan ng pera na bawal bilangin. Araw-araw may handa, kahit walang kumakain. Mahal lahat sa mesa namin, libre lamang ay hangin. Laging todo tumaya, di ko maikakilala. Bawal sa pitaka, kundi rin lamang 3 ang